Una nating pag-uusapan po ay ito pong ewan ko ba kung sila ay natatakot, sila ay nagtatago ng mga sikreto o talagang tila mga bastos lang talaga ito mga ito. Bakit o kanyo? Kasi magkakaroon ng pangalawang hearing at sinabi na po ni Executive Secretary Bersamin na hindi a-attend na yung mga sekretary, di ba? Alam nyo kung bakit? Ako sa tingin ko simpleng-simple lang naman po yan eh. Kasi nga nabuking sila nung huling hearing. 'Di ba? Nabuking po sila nung huling hearing na mga sinungaling po sila. Kaya naman ngayon ayaw na nilang umattend dahil ang hirap po talaga pagtakpan ng kasinungalingan. Kita nyo naman po mga kababayan na sinabi po ni Senator Amy, talagang merong illegal na pagdukot o di kaya pag-extradite kay Pangulong Duterte papunta sa The Hague. Yan po ang konklusyon ng kanyang hearing. Illegal po yung ginawa at hindi pinadaan sa tamang proseso at nabuking din niya po. Ang isa sa pinakamatinding na booking niya matagal na po palang pinagplanuhan. Ibig sabihin, talagang budol pala talaga to si Marcos doon sa sinasabi niyang we will not cooperate with ICC, we will not cooperate with the ICC. Budol pala talaga. Bakit to? Kasi nga po, sinabi nga po ni Senator Amy na pag-alaman na matagal na palang pinaplano ang paghuli kay Pangulong Duterte, di ba? So, diyan pa lang, alam na natin yung kasinungalingan nito ni Marcos at ni Romualdez. Kasi yan naman ako sa tingin ko, hindi naman kaya ni Marcos mag-isa to eh. Sa tingin ko, kagagawa ito ni Romualdez. Sa tingin ko lang po, isa sa mga mastermind o di kaya isa sa mga pumipihit. Ika nga, ay baka nga siya pa nga yung talagang tunay na mastermind etong si Romualdez. Pero gayon pa man, wala rin naman magawa at may kasalanan din po si Marcos dahil pinabayaan niya yung kapatid niya. Hindi pala kapatid. Kamag-anak niya yung kanyang pinsan. Di ba po? O sige nga, ano ho ba yung news na yan tungkol po dun sa hindi daw pinayagan? Ito. Hindi nadadalo ang mga miyembro ng gabinete sa susunod na pagdinig ng Senado kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon daw yan kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Para sa ibang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Camille Samonte. Camille, ito ba ay yung abiso daw kay Senator Amy Marcos na siyang nangunguna doon sa pagdinig? Tila iba yan, sa dating sinabi ng Malacanang. Ruth, ikinalungkot na ni Senadora Amy Marcos na hindi nadadalo ang gabinete sa ikalawang pagdinig ng Senado kaugnay sa pag-aresto ng International Criminal Court at Interpol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mismong si Executive Secretary Lucas Bersamin ang sumulat sa Senadora para ipaalam ito. Ikinagulat rin ni Senator Amy kung bakit biglang hindi nadadalo ang gabinete sa pagdinig dahil taliwas daw ito sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Git ng Senadora, marami pang katanungan ang taong bayan na Alam mo dito, naku po, eto lang ang gusto kong sabihin, Dalawa lang yan It's either nililigtas na naman niya yung kapatid niya na hindi daw yun ang sinabi ng kapatid niya. At ewan ko, kayong humusga, ito, maaring number 1, hindi daw yung kapatid niya ang nagsabing huwag umattend at nililigtas na naman niya. Or number 2, baka naman talagang walang alam yung kapatid niya sa mga galawan nitong mga tauhan niya kasi yung kapatid niya lutang Hindi, walang biro. Yung kapatid niya parang walang alam Alam niyo naman pag mahinang nila lang pabaya na Pabaya na sa mga diskarte sa gobyerno. Kaya sige, bahala na kayo kung ano gusto niyong gawin. Wala na akong pakialam. Importante sa akin alam niyo na. Di ba? Basta, bahala na kayo. Basta ako pare, easy lang. Heavy. Ganon siguro Or talaga namang nililigtas lamang po ni Senator Amy etong kanyang kapatid. What do you think? Sa akin po feeling ko lang naman po ito. Maaring mali, maaring tama. Nililigtas niya yung kapatid niya. Kasi parang siyempre pa rin kahit alam niyang mali yung ginagawa nung mga tauhan, ang ginagawa niya, nililigtas niya yung kapatid niya
para sa iba na lang sisihin ng taong bayan yung katarantaduhan. Di ba? Parang ganun eh. Ganun ang sa tingin ko eh. Taon sana para masagot ito ng gobyerno. Itong nakaraang linggo lang nang inilabas si Senator Amy ang preliminary report sa kanyang pagdinig, kung saan binigyan diin ng senadora na wala ng legal na obligasyon ng Pilipinas para arestuhin si dating Pangulong Duterte at i-turn over ito sa ICC. Wala pang pahayag tungkol dito ang Malacanang. Ruth? Camille, so paano daw? Ano na ang susunod na hakbang ni Senator Amy? Itutuloy niya pa rin ba yung susunod na hearing? Ruth, ayon mismo kay Senator Amy, sumulat daw siya kay Executive Secretary Bersamin para ikonsidera ito. Baka raw kasi isipin ng taong bayan na may tinatago sila. Kaya hindi pa raw Baka daw isipin ng taong bayan na may tinatago sila. Obvious naman, madam. Obvious naman, madam, na meron talagang tinatago po itong mga sekretary natin. Kasi nabuking nyo eh. Nabuking nyo nung nakaraan. Kaya eto, may tinatago ho talaga sila. O, yan ang system na nangyayari ngayon. sila ng senadora ang kanyang pagdinig. Narito ang pahayag ni Senator Amy Marcos. Executive privilege at sub-judice, alam naman natin, walang pinagbawal na ng Korte Suprema. Chief Justice si Executive Secretary Bersamin, kapisado niya yan, alam niya, walang pangkalahatang blanket na executive privilege. I-invoke lang yung executive privilege, depende sa tanong. One by one lang yun. Nagyagets ninyo. Tama siya dyan eh. Yung executive privilege, it doesn't mean hindi ka attend. Pwede mo sabihin yon during the hearing. Ma'am, pasensya na po, invoke ko lang po yung executive privilege kasi po it concern national security o hindi ko pa pwedeng ikwento kung ano yung napag-usapan namin ng Pangulo na patungkol sa bagay-bagay. Hindi ko pa pwedeng pangkalahatan yung sinasabi ni Senator Amy na kung saan basta isang bagsakan ika nga. Hindi na kami attend. Sana all, ano? Tutang ina talaga, sana all. Hindi, alam mo kung bakit. Nakakabuisit ito eh. Ito pasensya na maglalabas lang ako ng sama ng loob Kasi alam nyo mga kababayan, kami pong mga vloggers, mga ordinaryong Pilipino, walang katungkulan. Pag kami pinatawag at hindi kami sumipot, iko-contempt kami. Kung sumipot naman, papahiyain kami. 'Di ba? So anong choice namin? Sa totoo lang, hindi naman kami binibigyan ng choice eh. Walang choice. Wala nang kalayaan sa putang inang mundo na to. Lalo na yan sa pamamahala ng Congress na yan. Wala na hong kalayaan talaga. Katarantaduhan na po yung sinasabi ninyong freedom of speech. Bakit? It's either mag-sorry ka o contempt ka. Anong putang inang kalokohan yan? Anong klaseng masasabi mong freedom of speech dyan? No choice ka eh. Mag-sorry ka or contempt ka. O binigyan mo pa ng choice. Sabi, gago pala talaga kayo no? Pasensya na pero katarantaduhan po eh. Tapos eto, papayagan lang natin. Bakit? Wala lang. Ano kami protektado kami ng Pangulo eh. Sino ba yung nagpapahiring? Yung kapatid ng Pangulo. Kaya moro-moro na lang yung ganyan. Hindi, Senator Amy, kung hindi mo tutuluyan to mga to, tangina, moro-moro lang yung ginagawa mo. Moro-moro na lang yan. Gaguhan na lang, ika nga, budulan na lang yan. Kunwari ka pa, pa-impress ka pa na meron kang ginagawang maayos, pero wala. Isang kalokohan na po yung ginagawa ninyo. Sorry pasensya ka na madam kung yan ang sasabihin ko pero wala eh. Wala kang moral authority ika nga na gumawa-gawa pa ng hearing. Kung ganyan lang dimin pala, sasabihin lang nila, hindi, tatahimik na kami, bahala na kayo sa buhay nyo. Wala pala. Nag-ano pa ka tayo? Ano ginagawa nyo? In aid of, re-election. Yun ang totoo dyan. In aid of re-election na ginagawa ninyo, hindi ho talaga katotohanan yan. Hindi ho to seek the truth. Diba? O di kaya para may magawa kayong batas. Wala, kalokohan po yan. Naggagaguhan lang po tayo eh. Hindi, ayan ang katotohanan. Naggagaguhan lang po tayo. Alam bang lahat ng executive privilege, lahat ng dami? Kaya nagulat naman ako. Pumasok pa rin ako sa sinabi
Presidente na hindi daw pagpabawal. Pero liwanag ko sila, bawal. Hindi sila aaten. Yan muna ang latest update. O, tingnan mo na. Wala talaga, kalokohan. Hindi, kalokohan po talaga ang nangyayari. Hindi, wag na po tayo magmaang-maangan, pero isang malaking kalokohan po yung ginagawa ninyo. 'Di ba? Na hindi, akin lang, madam, kung talagang seryoso ka, pa-contempt mo yung mga yan. Kasi sinasabi mo ang decision ng Supreme Court is hindi naman yung katulad na sinasabi ni Bersamin na pwedeng hindi umattend eh. Iba yung iba po yung ano ninyo yung sinasabi ninyo na hindi tama 'yon, 'di ba? Yung ganyan. Dahil may decision ng Supreme Court. So therefore, pwede mo ipa-contempt. Kung ako lang ang membro ng committee na 'to, gagayahin ko si Paduano eh. Oh, si Paduano ang si content creator. Content creator 'yun, content creator. Contempt ng contempt.